53 days pa rin po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ipapatuloy po natin yung ating live consultation dito po sa loob ng ating clinic. Nasa harap po ang isang pasyente. Ilang taon na po kayo? 27 days. 27. Kayong may epilepsy noon? Okay. So, anong pong problema ninyo? Tonsillitis. Tonsillitis. Silip nga. Oo. May puti na, oh. Okay, may puti na sa tonsil mo. Yung puti naman, kasi pag may tonsillitis, maglaki yung tonsil natin, magpula. At saka pag napabayaan, kainin ng mikrobe yung laman ng tonsil. Pag kinain niya yung laman ng tonsil, magkakaroon syempre ng nana. Kaya pag meron tayong makita na puti, no, sa on top, no, sa tonsil, malala na yun. Malala na po yan. Okay, so kailangan, pag meron kayong sore throat, magpagagamot po kayo ng maaga. Otherwise, ang komplikasyon sa tonsillitis, pwede magkaroon ng mas maraming nana sa loob, hindi lang po sa labas, pati sa loob. Yun na po ang tawag natin na peritonsillar abscess, na minsan po kailangan operahan. Pero sa inyo lang po, hindi naman po abscess yan, no? May nana lang. Ang tawag natin yan is acute exudative tonsillitis. Ilan araw na po yan? 3 days na. Pero na, May lagnat na po kayo? pero Fever. 2 days. lang. Pero Na siya nagawas ka ganina lang siya. ng puti, Parang murag anak tibugod duha ka. mabaho. Di Hindi mo na- namoy. Sige, tingnan natin. Baka part ng nana po yan. Pero sa itsura niyan, hindi pa naman abscess. Okay. So, ang number 1 dahilan yan, walang iba kundi late matulog. Ayan, yun ang number 1. Okay, pag late matulog, kahit hindi matapang yung mikrobyo sa bibig natin, kahit harmless, kasi malakas ang resistensya. Pero pag late tayo matulog, yung resistensya natin ay babagsak. Kaya yung dating mikrobyo na sana harmless, ngayon po nagiging harmful. Okay? Okay. So, yun ang number 1 dahilan. Okay. Number 2, syempre, napapagod. Okay, sobrang pagod. Ayan, bagsak ang immune system niyo. Number 3, kulang sa tulog. Sinabi ko na pala, kulang sa tubig rather. Pag kumulang sa tubig, anong mangyari? Syempre, mag-uhaw tayo. Bakit mag-uhaw tayo? Bakit nag-uhaw tayo? Kasi po, tuyong-tuyo na po yung ating lalamunan. Kasama dyan ang tonsil natin na sa lalamunan. Pag matuyo na, syempre, madaling kumapit yung mikrobyo sa tonsil kasi tuyo na eh. Okay? Pagkapit sa tonsil, anong mangyari? Papasok yung mikrobyo sa tonsil at dyan na mag-umpisa na kain ng tonsil or rather, kainin ng mikrobyo yung tonsil po. Okay? So, kailangan talaga hindi kayo pwede kumulang sa tubig kasi yung akto pa lang sa pag-inom ng tubig, okay, yun po ang the best paraan paano natin maiwasan ng tonsillitis. Bakit? Kasi pag lunok natin yung tubig, syempre dala-dala nila ang mga mikrobyo na nakadikit sa tonsils natin. Okay? So, tubig pa rin, wag yung kalimutan. Wag kayo mag-uhaw kasi the moment mag-uhaw na kayo, delikado na po kayo. Kakapit na kaagad yung mikrobyo sa tonsil. At saka kulang sa hygiene. Ayan, kailangan mag-toothbrush. Pagkatapos kumain, kahit hindi breakfast, lunch, dinner, kahit snacks time, mag-toothbrush. Kasi yung kinain natin na carbo, for example, biscuit ba, noodles ba, bread, sisingit yan sa ipin natin at gawin ng pagkain ng mikrobyo na nasa loob ng bibig natin. Pag dumadami siyempre yung mikrobyo sa bibig natin dahil hindi kayo nag-toothbrush, siyempre, mas malaking chance na magkaroon kayo ng tonsillitis dahil kakapit na yan sa tonsils po ninyo. Okay? So, lack of hygiene, isa sa mga dahilan na hindi pwede ulitin, ha? So, mag-toothbrush kayo palagi, kahit after snacks, ha? Tapos, lack of water, sinabi ko na po. Sweets, yung mga matatamis, bawal na yan. Kasi yung tamis nga,
carbo yan, gawin ng pagkain sa mikrobyo. Okay? So, bawal ang mga matatamis. Okay? So, anyways, walang ibang gamot kundi mag-antibiotic na. Pwede ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. At saka para sa pamamaga ng tonsil, syempre, mag-inom siya ng diclofenac sodium, 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 3 days. At the best pa rin ang paraan para mas mabilis lumiit yung tonsil, walang iba kundi drink and gargle with cold water. Malamig na tubig, hindi po totoong cold water nakaka-tonsillitis, hindi po totoo yan. Kasi sa lamig, hindi mag-multiply ang mikrobyo. Okay, dahil sa lamig, mag-shrink yung tonsil at mas mabilis mawala yung sakit sa lalamunan ninyo. So, you drink and gargle with cold water. Sa ngayon, bawal ang mga mainit hot soup, hot rice, hot food, at coffee kasi lalong mamumula yung tonsil pag dumaan yung init sa lalamunan po ninyo. Okay, para sa akin, hindi na po kailangan ng Betadine or Bactol mouthwash. Hindi na po kailangan yan. Yung ginawa ng Panginoon, yung gamitin natin, walang iba kundi tubig lamang. At saka, huwag na po kayo yung mga lozenges like Orifar, Strepsil. Hindi po totoo yan. May konting antibiotics sila. Pwede rin mag-mutate yung mikrobyo pag naglo-lozenges kayo. Pag mag-mutate yung mikrobyo, magiging mas matapang ang mikrobyo. So, delikado po yan. Maraming salamat po.